A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 91 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay March 1, 2026. And now for our next Bible Character Edition is all about Achan. This devotion will highlight about the problem with hidden sin. At bago tayo mag-proceed doon sa ating scripture reading, ipapaliwanag muna kung sino ba si Achan. So, si Achan, siya yung kasama sa battle in Jericho. Na yung ang Diyos nga nung sinira niya yung wall ng city. At yung Jericho, ito yung isa sa pinaka malaking city na dinefeat ng Israel. Sinabihan sila na lahat ng plunder ay sa Diyos. Lahat ng ari-arian, lahat ng treasure na makukuha mula doon sa bayan na iyon ay para sa Diyos at wala sa kanila. Yung gold, yung silver, yung mga animals, yung crops, ay treasure yun na ibibigay sa Diyos. And then yung Jericho is the first city they conquered. So ito yung first fruit din, kumbaga, kaya sa Diyos ito ilalaan. Kaya parang sa 10 tithes, ito yung pang 10 tithes na ibibigay sa Diyos in every first harvest. And ayun nga, yung etong si Achan, siya yung nag-violate doon sa sinabi ng Diyos na ang dapat lahat ng kanilang makukuha mula doon sa bayan na yun ay bibigay sa Diyos. So, yung siya, nung naakit siya doon sa treasure at tinago niya ito doon sa kanyang bahay. And si Achan, he hid things from that city, reason why the Lord did not go them in their next battle, o yung next na bansa na kanilang tatalunan, resulting for their loss. And for our scripture reading, ito nga yung mababasa natin sa Joshua 7 verse 1 to 5, Achan sin. But Israel violated the instruction about the things set apart for the Lord. So, yung mga bagay, mga treasure from the city of Jericho, ay dedicated dedicated ito para sa Lord at sinet apart ito para sa Lord lang. A man named Achan had stolen some of these dedicated things, so the Lord was very angry with the Israelites. Achan was the son of Carmi, a descendant of Zimri, and the son of Zerah from the tribe of Judah. So, mula pala siya doon sa tribe of Judah. Verse 2, Joshua sent some of his men from Jericho to spy out the town of Ai. So, katulad lang din ng ginawa ni Joshua nung nagpadala siya ng espiya dito nga sa bayan ng Jericho. At ngayon, si Joshua ay nagpadala din siya ng espiya para naman dito sa Ai and east of Bethel and near Beth-aven. When they returned, ito yung mga espiya, nung bumalik sila, they told Joshua, there's no need for all of us to go up there. It won't take more than 2 or 3,000 men to attack. So para dinowngrade nila itong mga tao sa bayan ng Ai. Dahil nga ay maliit na bayan lamang ito unlike doon sa Jericho napakalaki. Since there are so few of them, don't make all our people struggle to go up there. So approximately 3,000 warriors were sent, but they were soundly defeated. Though konti lang yung tao or yung warrior ng Ai ay parang tila ay nagkaroon ng baliktad na sitwasyon kaysa yung ay yung madidefeat. Ang nangyari, natalo itong mga Israelita. The men of Ai chased the Israelites from the town gate as far as the quarries, and they killed about 36 who were retreating down the slope. The Israelites were paralyzed with fear at this turn-off event, and their courage melted away. So, nanghina ang kanilang mga loob dahil nga sa maliit na bayan na yun, sa konting tao na yun, ay natalo pa sila. So, para naman sa ating katuruan, ano ba yung mga katuruan mula dito sa scripture natin binasa ngayon? This teaching will focus about the problem with hidden sin. Number 1, hidden sin is not a victim crime. Meaning, yung mga tinatago nating mga kasalanan, palaging may naaapektuhan niyan. Maaaring sarili mo o yung ibang tao sa paligid mo. Maaaring hindi ka nga yung
naapektuhan, pero yung tao sa paligid mo, either yung friends, your family, your coworkers, maapektuhan sila, yung mga minamahal mo sa buhay. Si Achan, tinago niya yung para sa Diyos. Ito yung hidden sin na kinumit niya. Nagnakaw siya, itinago niya sa tahanan niya. For this crime, yung Israel yung nagsuffer, yung buong bayan ang nagsuffer. Nakipagdigma sila sa maliit na bayan, pero they flee because they cannot win the battle. Pero yung Jericho na mas malaki pa ay natalo nila. Kaya't our sin is not a victimless crime. Palaging may consequence at may maaapektuhan. That is why it's important to cleanse ourselves with the Lord. Surrendering everything to the Lord. Yung kahit na hindi alam ng ibang tao yung kasalanan o pagkakasalang nagawa mo, dapat isinusurrender mo ito sa Diyos. Kasi wala naman tayong naitatago sa Diyos. And point number 2, hidden sin rob you of God's presence and protection. Ayun nga sa Joshua 7 verse 12. Ito yung mga hidden sin natin na nagiging dahilan ng pagkawala ng favor sa atin ng Diyos and yung protection niya sa atin. Kasi yung Diyos ay hindi konsentidor. Kung may ginawa kang pagkakasala ay hindi ka niya susuportahan para patuloy mo lang gawin yon. He will not protect you even our God is love. Kahit mapagmahalan Diyos, hindi siya nagtuturo na magkonsenti sa atin kasi ang pagmamahal ng Diyos hindi nagtuturo maging masama tayo. And point number 3, hidden sin thrives in the dark but it exposed in the light. Again, the hidden sin is not victimless. Laging may biktima ito, lagi itong it's either you for yourself or yung ibang tao sa paligid mo. Maaari nitong sirain yung relasyon mo sa Diyos. At iyang sinayan that thrives in the darkness. Lumalaki yan sa ating mga puso, sa darkness, hanggang sa lamunin ka na lang. Kaya it is important na ine-expose natin ito in the light of His Word, sa salita ng Diyos. Mahalagang ibahagi natin ito sa kapwa natin mananampalataya na siyang tutulong sa iyo sa panalangin. Mahalagang ine-expose natin itong sin na to na doon mula sa salita ng Diyos, hindi natin kinikip lang na hinahayaan, tinotolerate lang natin sa ating mga puso. Kumbaga, nino-normalize yung pagkakasala natin. Ihag natin sa Panginoon lahat iyon. Dahil ipapaalala niya sa iyo na tayo ay malaya na sa ating mga kasalanan at tayo ay malinis na sa harapan ng Diyos. Kaya yung mga tinatago nating kasalanan, mamamatay yan kapag in-expose mo sa liwanag ng salita niya. Kaya napakahalaga na binababa din natin yung mga sarili natin na magbasa ng Biblia, at dahil nga doon sa Biblia, makikita natin kung paano tayo pinalaya ng Diyos. At hindi na tayo slave sa ating mga kasalanan. And, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1, remember that hidden sin is never hidden from God. Again, wala tayong matatago sa Diyos. Keep this in mind, yung kasalanan nating may tatago, yung mga kasalanan natin, may tatago natin yan sa mga tao. But it is never hidden from God. Kasi kahit nga gagawin mo pa lang, alam na ng Diyos. In Psalms 90 verse 8, the more you hide, the more God expose you. Ito nga yung sabi sa Psalms 90 verse 8, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. So again, the more na tinatago natin yung ating mga pagkakasala sa ating mga puso, the more na i-expose tayo ng Panginoon na para malabas natin yun at para hindi na lumaki pa at lamunin tayo. And pangalawa, do not let hidden sin rob you of God's presence. Yung pabor at protection ng Diyos, remember, that is only reserved doon sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, yung mga tumatalikod at patuloy na bumabalik sa Diyos sa kabilangan ng mga pagkakasala. At sinabi ko, nagsisisi sa mga kasalanan. Hindi ibig sabihin nun na yung protection ng Diyos ay para lamang sa taong walang kasalanan. Dahil wala naman talagang taong walang kasalanan, lahat tayo ay may pagkakasala. Kaya't napakahalaga na tayong lahat din ay
nagsisisi at tumatalikod mula doon. Our God is loving God. That is why He doesn't tolerate us. He doesn't support us in our wrongdoings. And pangatlo, expose sin early. Habang maaga pa lang ay tayo na mismo ang magsabi, mag-expose nitong mga pagkakasala natin, or it will expose in broad daylight later. Don't let your pride, your shame, yung comfort in hiding or keeping your sin in secret and still continuing yung pagpapatuloy natin sa mga pagkakasala natin. Again, your sin in secret and still continue. Expose sin early. Habang maaga pa, wag na nating paabutin na ang Diyos pa ang mag-expose nito. Or kasi kapag ang Diyos ang nag-expose nito, mas maraming tao makakaalam, mas matindi ito kapag ang Diyos ang nag-expose, malamang sa malamang ay ubos yung pleasure or tinitreasure natin sa ating mga puso. Sira iyan lahat at sinusubi mo sa ating mga puso. Yung feeling, yung wealth, yung achievement, maraming tao ang makakakita niya na mawawala sa iyo yan. And magandang ikaw na ang magsabi kaysa ang Diyos ang mag-expose sa iyo. At ayon nga sa banal na kasulatan sa Biblia, walang lihim ang hindi nabubunyag. Kaya napakahalaga na sa Diyos natin sabihin kung ano man itong ating mga hidden sin na nagawa. And hindi naman natin kailangan pagtaguan ng Diyos dahil hindi rin natin kailangan maging mahiyain sa harapan ng Diyos dahil nga alam na niya bago mo paggawin. At though inalaw niya itong mangyari, and so dapat din natin lakas loob na sabihin ito sa ating Diyos. And para naman sa reflection, paano ba tayo, or ano yung pagninilay-nilayan natin ngayong araw? Why it is crucial to confess our sin early rather than be exposed later. At ayun lang po for our devotion, at bago tayo totally magtapos ay let's have a short prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you, Panginoon, sa araw-araw na ginigising mo kami, Panginoon, at hinahayaan mo kami ipagpatuloy namin, Panginoon, ang iyong misyon na ibinigay sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat at sinasaliksik mo ang aming mga puso, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ay tulungan mo kami na alisin, Panginoon, i-confess sa inyo, Panginoon, kung ano man itong hidden sin sa aming mga puso, Panginoon. Huwag niyo na po kaming hayaan, Panginoon, na tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi na palakihin ito, na i-grow pa itong sin na to sa aming mga puso, Panginoon. Help us to expose this sin, Lord God, with you, Lord God. At dahil, Panginoon, alam namin na kayo ay hindi mapanghusga, Panginoon, bagamat kahit na ganito kami, Panginoon, na araw-araw makasalanan, Panginoon, nakakagawa ng pagkakasala, Panginoon, ay pinapatawad mo pa rin kami at ginagabayan, Panginoon. Panginoon, help us to confess you confidently, Lord God, sapagkat, Panginoon, ito naman po talaga ang inyong plano para sa amin, na magtiwala kami sa iyo, Panginoon, at ganun din sa aming kapwa mananampalataya. Panginoon, Panginoon, kayo na rin nawa ang siyang manguna sa aming mga daraanan, magliwanag ka at dakilain ng bawat tao. Panginoon, salamat sa araw-araw na inyong biyaya, Panginoon, and we want to know you more deeply each day. Kayo nawa again, Panginoon, ang manguna. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.